Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Mangangaral, chapter 5, verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At yun, hindi na lang natin pakahabaan pa. At umpisa na natin. Verse 1, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mong munang mabuti ang ipinangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Itong verse 1, sinasabi dito, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. So, yun. Ang pagkakaintindi ko dito, nawa ay, kung tayo man ay mag-church, tayo ay maging, tawag doon, respeto ba? Kumbaga, yung ating pananamit, maayos, lalo na pagka tayo ay Sunday service, gano'n. Yun. Pag tayo ipapasok sa church, ay nawa ay tayo ay representable. Yun, representable. Yun nga. Yun, yung maayos, yung hindi naman mukhang alam mo yun, nagyayabang, hindi rin nagmumukhang maarte. Yung katamtaman lang at respeto. Yun. Medyo nabubul pa ng konti ako kasi di pa ako ganun ka sanay magsalita. Pasensya na kayo. Pero yun nga, maging maayos tayo pag tayo ay mag-church. Verse 2 na tayo. Huwag pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipinangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panganib ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad, hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Yun. Kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon, ay nawa ay yun ay nasa mabuting mabuting patutunguhan mo, talagang pinag-isipan mong mabuti. Dahil sabi dito, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipinangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Focus lang muna tayo dito sa ipinangako mo sa Kanya. Kung ikaw ay may pinangako sa Panginoon, ay nawa ay ito'y tuparin mo, sapagkat hindi daw siya nalulugod sa mga taong nangangako, ngunit babawiin din naman. Yun. Nawa ay naunawa mo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa verse 3. At yung kadugtong nitong verse 3 na nabanggit ko ay nandito yun makikita at mababasa sa verse 6. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo rin. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. At yun. Yun po yung kadugtong ng verse na aking ine-explain patungkol po dito sa verse 3. Ito pong verse 1,
hanggang 3. Yun po yung aking natutunan at nakuha po dito sa chapter 5 ng mga ngaral. At ngayon po ay dito na po tayo sa verse 4. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad, hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako. At yun nga po yung sinasabi ko pa po kanina, na kung ikaw po ay nangako sa Panginoon, ay tuparin mo po. Tuparin mo po sapagkat nangako po kayo sa Panginoon at siya nga po ay dun siya galit na galit sa taong nangangako ngunit babawiin din naman. Verse 5, mas mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangako ka at hindi mo rin tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo rin. Verse 6 po yun yung pong huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kaniya pagpapalain sa anumang iyong gawin. So, yun. Kung tayo man po ay mangangako sa Panginoon, tapos kung ito man po ay ating babawiin, ano man po ang ating gawin, ay hindi po niya tayo pagpapalain. Sapagkat pag po tayo nangako sa Diyos, kailangan po natin siya. Kailangan po nating tuparin. Okay lang po tayong mangako po sa tao, ngunit kung hindi po natin yun natupad, ay kumbaga ayos lang po yun. Okay lang po yun. At yun po ay kayang maunawaan ng taong pinangakuan natin. Kung hindi man po natin yun natupad. Pero iba pong usapan kapag po tayo po ay nangako sa Panginoon, tapos hindi natin yun ginawa or tinupad, tayo po ay hindi niya pagpapalain anuman po ang ating gawin. At sana po yung pong mga verses na aking nabanggit, verse 1, verse 3, 4, 5 to 6 ay nawa po ay naunawaan nyo po yung aking gusto pong sabihin at yung pong aking ini-explain. Yun. Verse 7 na po tayo. Kaya nga, gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Yun, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. At isa po yun sa pinakamahalaga po sa atin bilang tao. At yun, verse 8, huwag kang magtataka kung makita mong ang mahihirap ay inaapin ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginagawa ng nakakataas sa kanila. At bawat pinuno ay may nasasakupan ding, may nakakasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalalagayan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Ang sakim sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kakaunting
pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. At may dagdag ko lang din po itong verse 10. Huwag po tayong maging gahaman sa salapi. Isa po yun sa pinakamahalaga sa atin bilang born again Christian. At nawa ay huwag po tayong maging gahaman sa salapi. Yes, kailangan po natin ng pera para maibili po natin ng ating mga pangangailangan sa buhay, pagkain, pambayad ng kuryente, bills ng tubig. Pero mahalaga po na na-handle po natin yung ating sarili sa paghahanap buhay at paghahanap ng pera. Yun lamang po at marami pong salamat. Sana po ay lahat po ng verses na aking nabanggit ay nawa po ay naunawaan nyo po. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.